Okay, magandang araw Pilipinas. Sa araw pong ito ay pag-uusapan po natin. Ito pong si Attorney Baligod at maging itong 18 marites. Na kung saan yung iba dyan ay nagpapanggap na Marines. At yung iba naman ay umaakto na para bagang mga mabubuting marino. Samantalang natuklasan ng NBI na yung 4 dyan ay hindi totoong marin, kundi veteranong marites. At yung iba naman dyan, pinatalsik o na-discharge ng walang karangalan. Tapos, ginagawa ni Baligod na mga bayani kuno. Paano magiging bayani yung mga Marines na yan na na-discharge ng walang karangalan? Sa tingin mo ba, Attorney Baligod, tatanggalin sa serbisyo yung mga yan kung matitino yung mga pinagdadala mong mga Marines? Kung hindi ka ba naman saksakan ng bobo? Pero, nakikita po ni Baligod na yung trabaho niya ay tila palpak. Dahil, tulad ng sinabi ko, hirap na hirap itong mga testigong ito na pirmahan yung kanilang mga testimonya. Yung iba, maraming drama, maraming alibay. Ngayon, sa nangyari po ngayon kay Mike Defensor, na isa sa mga gumastos para ipalaganap ang kasinungalingan, para sirain si PBBM, nakakulong na. Nananahimik na sa selda. Puro pagbabanta lang ang alam. Marami na silang naging banta. Laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., anong nangyari? Yung mga sinasabi ninyo, sa inyo nangyayari yun. Yung pagbabanta ninyo na pababain at ikulong si PBBM, nangyayari sa inyo. O ano nangyari ngayon? Dito kay Marcoleta. Anong nangyari kay Marcoleta? Nakulong na rin sa kasong plunder. Kung di ako nagkakamali, meron pang isang kasong hinabol kay Marcoleta. Ngayon, para sa akin, itong nangyari sa dalawang bugok na personas na ito, kay Marcoleta at kay Mike Defensor, katatakutan ito ng 18 marites na binayaran ni Mike Defensor. Bakit? Siyempre iisipin ng 18 marites nito kung si Marcoleta nga na senador na, na membro ng isang reliyong sungayan ay nakulong o naipakulong ng administrasyong ito. Kayo pa kaya? Kaya kayong 18 marites, kung inaakala ninyong matutulungan kayo ni Mike Defensor at maging ni Marcoleta, diyan kayo nagkakamali. Mismo nga sarili nila ngayon ay hindi nila matulungan para palabasin sa kulungan yung mga sarili nila. Kayo pa kaya? Ngayon, syempre, anong gagawin ng 18 marites na ito? Syempre, gagayahin nila si Gutesa. Pagkatapos magsalita ng kasinungalingan, magtatago na. Magtatago na. Ano pa bang gagawin ng mga ito? Magtatago. Yan naman ang usapan, di ba? Pagka nagkagipitan na, kanya-kanyang tago na. Pero sana may mahuli o may madakip na isa. Dahil kapag isa dyan ay nahuli, may kakanta dyan. At sigurado ako mga kababayan na ang maiipit dyan, hindi lamang si Mike Defensor o maging yung ilang mga politikong nag-sponsor o gumastos sa 18 marites na ito. Lalong-lalo na ito si Baligod. Mas maiipit ito. Dahil ito ang naging instrumento o binayaran ni Mike Defensor kasama si Vice President Sara Duterte para sirain yung mga personas na matitino katulad ni Tito Soto.
katulad ni Ping Lacson, katulad ni Erwin Tulfo, kung sino-sino na ang pinagtuturo ng mga tulongges na ito. Tapos sasabihin nila na ito daw ginagawa ng administrasyon, pinipili lang daw yung mga kakasuhan. Kung kayo nga pinipili nyo lang kung sino yung gusto nyong isama sa usapin ng maleta. Kahit na wala namang katotohanan, biro mo, sa kasinungalingan ng 18 marites na to, pati yung isang sekretary na matagal nang patay, idinamay. Dinabuking na naman sila sa kasinungalingan nila. Nabuking sila ni Tito Soto. Ang daming mga kasinungalingan ng 18 marites na ito na natuklasan ng taong bayan. Kaya nga hindi mapaniwalaan Kasi unang-una, mismo si Erwin Tulfo, natuklasan niya yung paiba-ibang testimonya ng 18 marites na ito. Natural, mag-iiba-iba. Kasi iba ang testimonya ng isang taong sinungaling sa isang taong totoo at nagsasabi ng katotohanan. Tama? Kaya kayong 18 marites, kung talagang totoo kayo, huwag kayong magtago, huwag kayong tumakas. Diyan namin makikita kung talagang totoo ang mga sinasabi ninyo. Biro mo, kumampi lang si Ligarda sa kanila. Abay nawala sa listahan nila sa usapin ng maleta, samantalang kauna-unahang binanggit nila ay si Ligarda. Diba? Ganyang katulongges itong 18 marites na ito. Kapag kumampi sa kanila, tatanggalin sa listahan at iba ang ipapalit. Inalis si Ligarda, ipinalit si Soto. Inalis si Ligarda, ipinalit kung sino-sinong mga senador na walang kinalaman pagdating sa korupsyon. Ngayon, kayong 18 marites at doon sa 4 na nagpapanggap ng marino, ano ang nararamdaman nyo ngayon? Ano ang nararamdaman ninyo? Alam ko, kahit hindi kayo magsalita, alam kong nararamdaman nyo na ang takot. Alam kong nanginginig na kayo. Nanginginig na yung mga tuhod ninyo. Dahil alam ninyo na marami kayong pananagutan at babayaran sa mga taong sinira ninyo. Balita ko may mga congressman na pinagbabayad kayo, lalo na si Adjong. Balita ko yata pinagbabayad itong mga ito na 3 milyon dahil sa paninira sa kanya. Paano pa yung iba? Meron ba kayong perang ganon, kayong 18 marites? Wala. Kundi ba naman kasi kayong mga tanga? Alam ninyo na sa umpisa't-umpisa pa lang sablay na. Alam ninyo na sa umpisa't-umpisa pa lang makikita na yung kasinungalingan ninyo. Alam ninyo na sa umpisa pa lang matutuklasan ng NBI yung mga kasinungalingan ninyo, pero pinagpatuloy pa rin ninyo. Kasi mga mukha kayong pera. Alam nyo ba kayong 18 marites kayo? Hindi lang sarili ninyo ang pinahamak ninyo, pati yung kinabukasan ng mga anak ninyo. Siguro desperado na tong 18 marites na ito dahil wala silang trabaho. Lalong-lalo na yung 18, yung ilang mga marines dyan na na-discharge. Wala kayong pera, alam namin yon. Kaya kinagat ninyo yung alok ni Vice President Sara Duterte na tagli 5 milyon. Siguro, siyempre 5 milyon, pwede na silang magtago sa bundok. Pwede na silang mabuhay. Diba? 5 milyon, naku, matagal. Pwede nilang inegosyo yan. Tama? So, ibig sabihin, yung negosyo ninyo mula sa pera ng isang magnanakaw, papakainin ninyo yung inyong mga anak, inyong mga asawa mula sa nakaw. Ngayon, kayong mga 18 marites, huwag kayong masyadong kampante.
Dahil unang-una, alam ng NBI yung mga pagmumukha ninyo at iniimbestigahan na kayo. So maaaring ang isa sa inyo o dalawa, tatlo o higit pa ay aamin yan balang araw. At matutuklasan ng mga DDS na matagal na pala silang niloloko, maging ni Mike Defensor, ni Marcoleta, na sinungaling pa sa lahat ng sinungaling. Lalong-lalo na itong si Baligod. Attorney Baligod, yung mga tao mo binayaran ng tagli 5 milyon. Magkano kaya yung sayo? Ha? Mr. Attorney Baligod, magkano kaya yung natanggap mo mula kay Vice President Sara Duterte? Yung mga aso mo tagli 5 milyon, siguro ito pinakamababa na dito, yung 15 milyon. Pinagpalit mo yung pagiging abogado mo, Mr. Baligod. Pinagpalit mo yung karangalan mo. Di ka na nahiya, abogado ka, na dapat sana ay sumusunod sa batas. Pero ikaw mismo na abogado ang nagwawalang iya sa batas. Iba na talagang nagagawa, Mr. Baligod. Isa kang abogadong bugok. Isa kang abogadong bayaran. Isa kang abogadong walang karangalan. Isa kang abogadong mas demonyo pa. Ha? Sa literal na demonyo. Kung gaano kaitim yung pagmumukha mo, yung ngabil mo, yung labi mo, mas maitim yung budhi mo, Mr. Baligod. Biro nyo, yung 18 Marites, itim ang sinusuot, simbolo ng kanilang kasamaan. Diba? Mr. Baligod, hintay-hintay ka lang. May inuuna lang ang gobyerno. Pagkatapos ng lahat ng yan, susunod ka na. Kaya walang iyakan ha, Mr. Baligod. Ha? Walang kantahan dahil pag kumanta ka, itutumba ka mismo ng amo mo. Tandaan mo yan. So muli po, tulad po ng sinasabi ng iyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.